Kailangan na natin tumakas din ng Ibarra. Meron ako naisip na paraan. Magpalit tayo ng damit At bakit? Ano naman ang iyong pinaplano, Elias? para malito sila. Para pag nakita nila ako, isipin nila na ako si Kumo Ibarra. Ngunit paano ang iyong kaligtasan? Maaari ka mapahamak sa iyong binaplano. Wala na tayong maisip na paraan. Ubos ng oras natin. Dalihan mo dyan, Elias. Tara na't baka mahabol pa tayo ng mga Espanyol. Ayun, Senyor Ibarra, papuntang bangka. Doon tayo sa bangka, Kumo Ibarra. Tara. Vámonos, rápido, fuego. Yes. Yes. Alam mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Buenos dias a todos estudiantes Doña Victorina. Kapitan, sila makina lamang ang daga ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, malalagos tayo sa mga palayan. Wala talagang magandang lawa ka daw kayo. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko nga lamang bakit walang sino man ang nakakaisip ng ganito. Magtayo ng bagong ilog at isara ang lumang ilog Pasig. Ang Binang Simon, saan kagpo ng sapat na pondo upang itambay sa mga manggagawa? Hindi nakalaan din ko studio. Ang pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung hayaan natin ang mga mamamayan magtrabaho, bata man o matanda, Ngunit tulungan naman ang itutulot niyan. Oh, Basilio. Oo, Kapitan. Kumusta nga pala ang binukuhan yung Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti lang po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga turo at mga paralan gagamitin. Matutuloy yan. Kasi di ba tutol si Padre Sibayla? Nagaluhan na namin na dalawang kabayang gusto niya ang general at nangako siyang tutulungan niya kami. Kung ganun, sana maging tagumpay ang inyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa itaas at may kailangan pa akong gawin. Sige po, Kapitan. Di lang kayo nagkakatuwaan dyan. Maaari ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ikagagalak pa namin. Bueno, maaari ba tayo magsaluhan ng mga serbesa doon? Tayo mag-inom. Maraming salamat, Ginoo. Subalit hindi kami mainom ng alak. Hindi umiinom? Sabi ni Padre Gamora na masama ang uminom ng puro na lamang tubig. Pabatid ko rin kay Padre Gamora na patubig na lang iniinom niya isa sa alak. Basta ang pagbuti pa ng lahat. Alam naman namin na ang tawag sa Pilipino ay tubig. At ang mga kapitan naman ay apoy. Alam naman nating lahat na kung patay sa apoy ay tubig. Ganun ba? At kailan naman nangyari mga kababalaghang ito? Hindi ito kababalaghan, ito ay batas ng kalikasan. Bueno, Bardurami. Parang napakatapang mo yatong sumagot kay Senyor Simon. Alas kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang kayamangking kardinal, matalik na kaibigan ng Kapitang General. Ganun ba? Walang galang. Ngunit nalalaman mo ba kung ang banda ng tawag patay sa nagngangalang? Ibarra? Ibarra? O Ibarra nga ba yun? Ibarra? Isa to mo Ibarra? Nasaan ang nga ba? Ayon sa mga kawan. Vámonos! Rápido! Fuego! Ngayon, 13 taon na nakakalipas nangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay Kasama sa libing ng kanyang ama. Di ba't isa rin siyang filibustero? iyan ang tinatawag murang paglilibing. Tama ba, Padre Gamora? Sadyang hindi mabibigyan ng marangal na paglilibing ang filibusterong katulad nila.
Opo, manak. Sa susunod na karawan mo, maaari ka na magsuot ng saya. Talaga po, itay? Bro, mambutit nandito ka. Padre, ano pong may paglilingkod ko sa iyo? Kailangan mo na magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo, magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Pagkat nagkamali kayo na pagbayad ng buwis sa 13 taon. Imusan ko na yung pulubi upang maiwasan ang kalayang pamimiresyo. At ngayon, ayaw magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiba dahil sa iyong pagbabaya. Ibig sabihin yan, wala ka ng karapatan sa iyong lupa. Yan, ngayon 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin ang lupang ito. Hindi sa korporasyon. Lalaban ako! Matagal ng panahon nang makapunta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga nangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito, Binatilyo? Kung inyo po magugunita, nakarada po ng 13 taon, dito mismo sa pok na ito ang unang nating pagkakilala. At kung hindi po ako nagkakabali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. Hindi naman ako sa iniisip mo. Isang taong ipinalagay kong dakila, isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na ang kamatayan na ninais kong dinamdam. Na napakalaking limang yung nalaman. Sa iyong ginawa, maaari mo itong ikasawi. Alam mo ba yon? Sa iyong nalaman, maaari ka masawi sa sarili kong mga kamay. Totoo, ako ay naririto 13 taon na nakakalipas upang dakilain na nag-iisa kong kaibigan na nilaan ng kanyang buhay upang ipaglaban ng mga Pilipino sa mga api. At ako ay nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan at di ko lubusang mawari na ang lasong ay tuluyan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala na silang ginawa kundi magpaalipin, magpaapi, at hindi na pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng mga pamahalaan. Ang wikang ito ang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailanman hindi ito magiging isang wikang pabansa. Anin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating karapatan at pagkatao ng mga Pilipino. Mali ang iyong iniisip. Anong mapapala ko kung ikay magtatapos? Makikita mo ba ngayong bayan na maging malaya? Hayaan mo na lang ba ang bangkay ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa? Pero ano ba gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak ng estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at harap sa kuman at magbintaw sa kung sino mang Kastila. Ngayon, isang lihim ang iyong nalaman. Nakamabubunyag ay kamamatay ko. Basilio, nakasalalay sa iyong kamay ang aking buhay. Tayo'y kabilang sa mga tao na uhaw sa katuwiran. Tulungan mo ang pabagsakin ng pamahalaan. Pag-iisipan ko, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina. Matitira ang malalakas. Kaunting tiis na lang. Malapit na ako magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Siguro kayo literal, ang pagmumuno ito ay mga batang radikal at mananalig. At isa ito ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Sagani ay mabuti pa. Sa tingin ko, yung pagbigyan ay talagang masigat. Ano sa palagay mo, Simon? Lalahanin, Mineral. Ang wika, isang makapangyarihan sa data. Bobe, si estudyante. Oh, Hiroga, kamusta? Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Hindi ba't iniligtas na kita sa mga opisyalis na kumihingi sa iyong pera upang hindi ka na maabala? Senyor Simon, marami rin ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang binigay na resibo sa akin para akin silang masingil. Kung ngayon, ilapit mo sila sa akin. Hiroga, meron nga pala kayong papalagay sa code mo ng mga baril at itago mo ito sa kamali. Mahirap at mapanganib yun, Senyor Simon. Huwag kang maglala. Ako ang bahala, Hiroga. Nagkakaintindihan ba tayo? Shh. Ikaw na ang bahala dyan. Basta, hindi ako sasabit dyan. Asawa, sindo ko. Nahuli na naman yung asawa. Akin ang lupang ito!
Maawa po kayo sa akin. Hindi po akong papatayin. Sadyang talagang modo mga kabataan ngayon. Pamanhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit naundot ang plano ng tatagabating niyang sa wikang Kastila? Hindi ba't ako pa ang kailangan mong pasalamatan? Anong kasasalamatan? Anong balak ninyong gawin? Nagdaga ng 40 bika sa ating bansa? Abay, mas lalo naman tayo hindi magkaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayong malapit sa eskwelahan. Mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak ninyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ibigay ang inyong pag-iisip sa ibang utak? Mas lalo lang kayo nagiging pipi at mga bingi. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag ito ay mawala, ay mawawala ng katarungan. At tiyak na masisira ang bansa. Kapag ito ay inalis nyo sa inyong pag-iisip, habang buhay lamang kayo magagapos sa kapangyarihan ng mga Espanyol na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang mga bala. Nasa panig namin ang batas. Kami ang nasa matuwid. Ginong Simon. Kamusta si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na din ganang kumain. Tuluyan ang kumakalat ang lasong sa kanyang katawan. Ano pa kayo mo, Ginong Simon? Naparito ako pa sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Ang panig ng umapi o ang panig ng iyong bayan. Sa panig ng umapi o sa panig ng napi? Yan ang hindi ko alam. Kailangan mo na magpasya. Kailangan mo na magdesisyon sa loob naman ng isang oras. Magsisimula ng himagsikan. At kinabukasan, wala ng universidad, wala ng mga mag-aaral, at wala ng paghihirap. Ngunit ang pag-imagsikan ay ang pagkatitiwakan. Himagsikan na lang ang ating pag-asa. Nasa karunungan lamang ang pag-asa. Subalit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salita pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Mukhang nawawalan ng prinsipyo at sarili mong katauhan. Nakikita kong hindi ka na isang Pilipino, kundi bustabos ng Espanya. Wala iyang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamumunuan mo ang hukbo at lulusubin mo ang Santa Clara at ililigtas ang taong bukod sa iyo ay si Kapitan Tiago lang ang nakakakilala, si Maria Clara. Huli ka na doon, Simon. Si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari yun? Hindi! Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbinto upang makibalita. Nang sabihin sa akin ng lahat. Pagkabalik ko, mayroong liham. Liham galing kay Padre Salvi na ito na may pinadala kay Kapitan Tiago. At ito din ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko pa si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Huminahon ka, Ginong Simon. Wala na tayong magagawa kundi tagabin ang katotohanan. Namatay siya, hindi man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya, hindi man lang alam na ako'y buhay. Gusto mo, Ibarra. 3 taon na ako nabubuhay. 3 taon na ako umaasa. At naghihintay na may tama ang iyong mga mali. Pinilit ko pa si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatan upang diktahan siya. Ang anak ko ay patay. Hindi mo anak si Maria Clara. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso.
Ginoong Simon! Ginoong Simon! Oh, Basilio. Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan ko pinaslang ang aking kapatid at hinirapan ang aking ina. Pinaparasahan ako ng Diyos. Wala na ako ibang nararamdaman kundi galit at pahiganti. Kasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Halika. Sandali, dinamita ba yan? Oo, isa itong dinamita. Ngunit hindi lamang basta-basta dinamita. Ito yung naglalaman ng mga damdamin, pinikis na damdamin, at mga naiambak ng mga api. Ngayong gabi, mapaparusahan ng mga may kasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Sa makalawa ay magkaroon ng kasal ang anak ni Don Palaez at magkaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na maayos ang mitsa, ay boom, sasabog. Ang pagsabog ay maririnig ng Pilipinas. Ano ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mumuno sa iba, dahil mo siya sa bayan ni Quiroga. Dahil doon nakaimbak ang mga pulbura at baril. Ang pagsabog ay hudyat ng pagtitipon-tipon at pagsugod. Kinabukasan, ang mga mistiso, Inchek at mga Kastila, lahat sila ay masasawi. Kaya mag-iingat ka, Basilio. Mag-iingat din kayo, Ginoong Simon. El nombre del Padre, del Moro, Espíritu Santo. Amen. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Oh, Isagadi, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali, huwag kang tutuloy. Ngunit baka ito na ang huling pag-usap. Huwag ka pumunta ron. Pakinig kang mabuti. Mayroong dinamitan sa sabog doon. Anumang oras ngayon. Utang na loob, huwag ka na tutuloy pa. Ngunit iba na siya bukas. Binala na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Ginoong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Mga padre. Salamat. Oh, Ginoong Simon, mabuti naman at nagarating ka na. Halikat sa mga kami kapagaynan. Maraming salamat sa iyong pagtanggap, pero hindi na ako magtatagal pa. Meron akong ihandog sa'yo. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit hindi ako makapayag. Halikat samahan niyo kami. Maraming salamat sa iyong alok niya, Victorina. Ngunit mayroong tao importante yung bagay na hindi kailangan kang talikod. Punan na ako. Maraming salamat. Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Sa susunod na lang, Quiroga. May importanteng bagay pa akong pupuntahan. Napakaganda talaga na binigyan nila para ni Ginoong. Ay, sandali. Namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang yan. Sandali. Ano ito? Manny Tizel Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyon. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal nang patay. Tunay ngang samang biro ito. Hindi kahit gusto niya tayong patayin. Ngunit ito ay sinulat ni Crisostomo Ibarra. Ngunit papaano siya nabuhay? At anong ugnayan si Simon na nagbibigay ng parang iyon? Alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Hoy! Magnanakaw! Isagani? Anong ginagawa mo rito? Ginoong Simon! Basilio! Ito ang balita. Hindi na tuloy yung pagsabog. At bakit? Isagani, ikinapon niyo lang para sa ilog. Tumakbo ka na! Pero, iligtas mo ang sarili mo! Bilis!
Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Senyor Simon! Diyos ko! Sandali at tatawag ako ng doktor! Ikaw mag-alala, Padre. Nangyari na ako nangyari. Nais ko sana sabihin sa mga lihim ko. Handa ako makinig, Senyor Simon. Totoo naman hubang may Diyos, di ba, Padre? Oo. At Diyos ang ating mga kapitan. Padre, tulungan mo akong mamatay ng walang kasalanan. Ako'y mangungumpisal. Totoo, nagplano ako. Nais ko magiganti. Magiganti sa mga tao nang api sa akin. Lahat ng yan ay pagsubok lamang na dapat mong malagpasan. Ang kayamanan ay siya naghihinglason sa mga tao. Ito ay nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may mga tao nangangailangan na may mas malinis na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi ka makapaglugpit ng kasamaan. Kailangan natin. Alam mo anak, sa susunod na karami maaari ka na magsuot ng kaya. Talaga po, itay? Tilisporo, mabuti Nililimusan ko ang mga pulubi upang... Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang... ay naiba dahil sa iyong... naiba dahil sa pagbabaya sa iyong lupa. 7 start. Ito ay naiba. Wala ka ay nakarap. Gino, Simon! Basilio! Start. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali! At tatawag ako ng doktor! Huwag ka mag-alala, Padre. Nangyari nang nangyari. Nais ko sana sabihin sa iyo ang lihim ko. Nais akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman hubang may kasi. Gino, Simon! Basilio! Basta magbalita. Hindi natuloy yung pagsabog. At bakit? Si Sagane, itinapon niyo yung para sa ilog. Tumakbo ka na! Pero, bilisan mo!